Good morning po mga ka-agri. Kamusta po kayo? Ngayon po ay July 16. Bali, panglimang harvest po natin dito sa ating mga pipino mga ka-agri. Yung pangapat po na harvest natin mga ka-agri, hindi ko na po na i-vlog. Kasi po meron po tayong pinuntahan at inasikaso. Kaya hindi po tayo nakapag-video nung pangapat po na harvest natin. Bali yung kilo po na na-harvest natin mga ka-agri sa pang-apat is 187 kilos po. So ngayon po mga ka-agri ay panglimang harvest na natin. Bali every other day po yung harvest natin. Nung 14 po yung pang-apat na harvest natin mga ka-agri. Ngayon po ay July 16. So harvest na naman po tayo. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ngayon itong update natin dito sa ating mga pipino mga ka-agri. Kung marami pa rin po bang bunga o yung pakunti na lang. Tara po mga ka-agri, samahan nyo kami sa panglimang ani natin dito sa ating mga pipino. Yan pa eh. Ito pa eh. Bah, dami isang puna. Ito pa sa baba. Bah. Ito pa eh. Nalaki na yung sunod eh. Okay na. Last minute. Yan. Parang marami to ngayon dito ah. Ngayon to. Ayan mga ka-agri, para nang may tunnel dun sa ano. Nasa ilalim na si Dudong ng mga pipino na nag-harvest. Hindi na makita. Hindi na halos makita yung bunga. Pati yung tao, hindi na makita. Pati yung tao hindi na makita habang nag-harvest. Ayan po mga ka-agri, napaka yabong na masyado ng pipino natin. Ayan mga ka-agri, ngayon po ay babahagi ko po sa inyo yung mga experience natin dito sa ating unang batch ng pipino mga ka-agri. Kung napanood nyo po yung third harvest natin, marami po tayong naging reject. Unang-una po yung oversize na, yung late na po na harvest, so sobrang laki na mga ka-agri. Hindi na po kasi maganda yung ganon. So pangalawa po yung nagkakaroon po tayo ng fruit fly. Yung tinutusok po yung pipino natin ng mga fruit fly. Kaya yun po yung isa sa dapat makontrol natin. Pangatlo po yung mga bunga nakalapat po sa lupa o umaabot na sa lupa. Kasi po bumardown po yung balag natin. Pangapat po yung spacing natin mga agri. Masyadong dikit. So ngayon po mga agri, isa-isay natin yon kung bakit nagkaganon po yung ating mga bunga o yung produkto natin na pipino. Unang-una mga agri sa oversize. Kaya po naging oversize mga agri kasi po kung mapapansin nyo po ngayon sa aking likuran, yung ating mga pipino po ay talagang mayabong na. No, halos wala na tayong madaanan. Tapos madilim na po madilim na po dito sa ilalim. Tapos mahirap na po makita yung mga bunga. Kaya yung dapat po na for harvest halimbawa today, umaabot po ng 2 o 3 araw bago po makita o sa susunod pa na harvest bago po makita yung bunga na dapat na i-harvest na nung nakaraan. So malaki na po mga ka-agri. So yun po yung naging dahilan mga ka-agri kaya nagkakaroon tayo ng oversize. Dahil mali po yung spacing natin, hindi natin gaanong makita yung mga bunga. Pangalawa po yung fruit fly natin, no?
hindi na po kami makapag-spray ng maayos dito mga agri kasi nga ayan po ang gawa ng sobrang sukal na, sobrang sikip yung daanan, pati mag-harvest, ayan sobrang sikip na mga agri. Pero ganun pa man mga agri, itong mga error natin dito ngayon sa unang batch ay magiging aral po yun sa atin, no? So napaka-importante po talaga ng spacing pagdating po sa pipino. So yun po, sa susunod po maglalagay na po tayo ng plastic mulch. Tapos meron na po tayong proper spacing para makita po natin ng maayos yung mga bunga, makapag-spray tayo ng maayos. Tapos makapag-harvest din po tayo ng maayos mga agri. Ayan. Pero ganun pa man mga agri, nagpapasalamat tayo, no, dahil napakarami pong bunga ng ating pipino. At kahit marami tayong pagkakamali dito, pero naging aral yun sa atin mga agri. At yun yung magandang nangyari dito sa unang batch. At least na-experience po natin lahat, no? Halos lahat na-experience natin. Yung plastic mulch, yung balag natin, dapat talaga ayusin natin sa susunod. Katulad po niyan, sobrang bigat po ng mga bunga, hirap po yung ating balag. So kailangan natin i-improve sa susunod. Maglagay tayo ng plastic mulch, yung balag natin papagandahin natin. Tapos yung spacing, very important talaga. Yun talaga yung pinaka major na dapat baguhin natin sa susunod. Yung spacing, ayan. So yun lang mga ka-agri, marami tayong natutunan dito sa ating dito sa unang batch ng pipino natin, na sa susunod po may apply na natin at may kukorek na natin. Ayan, kaya malaking pagpapasalamat po dito sa unang batch na to, kahit sila po yung nag-sacrifice para tayo po ay matuto. Ayan, pero ganun pa man, binigyan po tayo ng napakagandang ani. Nasa ano na po tayo ngayon, umabot na po tayo ng nakaapat po tayo na harvest, naka 500 kilos mahigit na po tayo. Ayan, kaya samahan niyo po kami ngayon sa aming harvest. Pang-limang harvest na po ito mga ka-agri. Nakaka-experience na po tayo ng ganitong bunga mga ka-agri. Bali, ni-research ko mga ka-agri ang rason kaya po nagkakaganito, nagbabalik ko po yung ating pipino. Wala na pong enough sunlight, no? Bali kulang na po sa sinag ng araw yung ating bunga. Kasi po ito po yung mga nakukuha sa ilalim na mismo ng, ito po yung bandang sa kalagitnaan na po ng ating mga pipinuhan. Ayan na po, yun doon po sa gitna. Yan dito. Yan po yung nasa ilalim, tapos halos wala na pong makapasok na sinag ng araw. So ayun po yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit po yung mga bunga po naggaganito, ng mga baliko na mga ka-agri. So napaka-importante na yung posisyon ng ating taniman. Dapat po nakaharap po tayo kung saan po sumisikat yung araw. Kung saan po sumisikat yung araw mga agri, doon po natin ipapantay yung ating mga plat para po buong maghapon sila na arawan. Hanggang paglubog po na arawan po lahat yung ating pipino. So hindi po tayo na, kung nakaganyan po yung pipino natin, hindi po pwedeng dito sa gilid yung sumisikat yung araw, dito rin sa gilid naglulubog yung araw. So dapat po nakaganon. Ganyan po ang plat natin, dito rin po sisikat sa harap yung araw mga ka-agri. Yan, para yung buong plat natin, buong taniman natin mga ka-agri ay nasisinagan po ng araw. So ito po, nakaganon po yung posisyon nito. Kaya lang, yun nga po yung spacing natin. Kaya napakalaga po talaga ng spacing mga ka-agri. So nangyari dito sa atin, nagtawiran na yung mga pipino natin sa ibang plat. So nagtawid na mga agri, kaya nagkaroon na tayo na parang tunnel. Kumbaga parang yung sa mga ampalaya, yung mga ganun po. So ganun na po yung nangyari mga agri. Kaya ayan, nagkakaroon po tayo ng ganitong form ng bunga. Ayan po. Ito naman mga agri, kung napapansin nyo po, sobrang damo na, no?
So ayan po yung magiging problema natin kapag wala po tayong plastic mulch, no? Ayan po, sobrang madamo talaga, lalo na kapag tag-ulan mga ka-agri. So ayan po ang mga babaguhin natin sa mga susunod na batch natin mga ka-agri. Dapat pa talaga naka-plastic mulch na tayo para iwas din po na madikit sa lupa yung mga bunga na lumalapat na sa lupa mga ka-agri. At hindi po basta-basta masira. Ayan. Ayan, ito po mga ka-agri. Ito po yung isa sa mga balag natin na bumitaw na, hindi na po kinaya. Ayan. So bar down po talaga. So kailangan po natin lagay ng matibay na balag mga ka-agri. Napaka-importante po sa ating pagpipipino. Ayan po. Mga ka-agri, ito na po yung sinasabi ko po na oversize. Yan, ito po yung mga hindi natin napapansin na nung unang harvest dapat ma-harvest na natin. So nalilipasan po ng pag-harvest mga ka-agri kasi po sobrang sikip ng ating spacing. Mahirap po mahanap o makita yung mga bunga. Pangalawa po, yung iba po natatabunan na po ng mga damo kaya nalalagpasan po natin, no? Hindi natin na-harvest agad. Kaya mahalaga po talaga yung plastic mulch at yung proper spacing po sa ating mga pipino mga agri. Kasi po ito po yung oversize, so dapat po ang pinaka natin ganitong sukat lang po mga agri. Yan, ito po yung maganda. Class A po ito mga agri, mga ganitong itsura. Hindi po siya mataba masyado, hindi rin siya maigsi. So mahaba siya na slim, yan po. Ayan, ito po yung mga class A, yung mga ganitong itsura. Tapos ito naman mga ka-agri, yung sinasabi ko mga na-deform na. Ito po yung mga nakuha natin sa gitna na hindi na halos masinaga ng araw. So ayan po na nagkakaroon na po ng ganitong itsura mga ka-agri. Ayan. So ayan po yung mga na-experience natin dito na dapat natin i-correct sa mga susunod po na pagtatanim natin. Ayan, ito po mga ka-agri yung pang-5 harvest natin sa ating mga pipino. Marami-rami pa rin po mga ka-agri kahit paano po. At ngayon po mga ka-agri ay wala na tayo halos reject kasi po nakuha na natin yung tamang diskarte. Kailangan po talaga kapag nag-harvest, yung mga natapos na harvestan, daanan po talaga ulit, balikan po natin, double check po yung mga hindi nakuha. So ayan, para kahit paano maka-menos tayo sa mga oversize na pipino. Nakakatuwa lang tignan dahil uniform po yung mga laki ng ating mga nakuhang pipino ngayon sa panlimang harvest natin. So kada harvest natin mga ka-agri, marami tayong natututunan, marami tayong na-experience na dapat na gawin natin, no? So ayan, maraming salamat sa mga kasamahan ko sa Young Farmer dito po sa amin. Ayan, sila po yung naggagabay sa atin dito. Ayan mga ka-agri, yung talong natin. Harvest tayo bukas. Ayan po. So ayan po mga ka-agri, hanggang dito na lang po. Maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming po salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi mga ka-agri. Happy farming po sa ating lahat.